magandang future ay nakalaan sa mga taong naniniwala sila na yung mga pangarap nila maganda. Kaya kung mangarap ka, yung magandang pangarap. At of course, ang magandang pangarap is something that glorifies the Lord. Na pag narating mo yung pangarap na yun, maluluwalhati ang Panginoon. Yung pangarap na maganda, pag narating mo, God is glorified. Nasasabihin mo, Panginoon, nakarating ako sa pangarap na to dahil sa iyo, Panginoon. Salamat po. Yung pangarap na yon na maganda ay something that will bring you closer to God. Na maglalapit sa iyo sa Panginoon at mananatili kang malapit sa Kanya. No? Kasi minsan may mga taong nangarap nung makarating sa pangarap na wala na kay Lord. Mga kapatid, this is not a beautiful dream. Ang pangarap na maganda, yung narating mo yung pangarap na yun sa tulong ng Panginoon at kung marating mo yun, nandun ka pa rin sa Panginoon. Na nagpapatuloy, nananatili, nagpapasalamat. Kasi ginabayan ka ni Lord na matupad yung pangarap mo at kung matupad, nandun ka pa rin at hindi ka lumalayo sa Panginoon. Yan ang magandang pangarap, mga kapatid. At ang sabi ang kinabukasan, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Mga kapatid, mangarap tayo na magagandang pangarap. Something that will glorify God. Something that will make us closer to God. At kapag narating na natin ito, yung pangarap natin, nandun pa rin tayo kay Lord. Nagpapatuloy pa rin. Nagpupuri pa rin. Nagpapasalamat pa rin. Naglilingkod pa rin. Amen po ba? No, kasi hindi ibig sabihin narating mo na yung pangarap mo, tapos na, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid. Sapagkat pag narating mo yung pangarap mo, meron na namang next na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa buhay na ito, hindi po natatapos ang mangarap. Habang nabubuhay tayo, meron mga pangarap. Mga kapatid, magkaroon ka ng pangarap sa buhay na ito. At yung pangarap mo ay tiyakin mo na maglalapit sa iyo sa Panginoon. Magandang na ang Panginoon maluluwalhati sa iyo habang ikaw ay papupunta doon sa iyong pangarap. At pag nandun ka na sa pangarap mo, nandun ka pa rin kay Lord, naglilingkod ka pa rin, nagpapasalamat, humingi ng gabay at patnubay sa bawat araw ng buhay mo para mahawakan mo ang mga pagpapala at ang katuparan ng pangarap na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Meron kasi mga nakita mga tao, pagkatapos nilang mangarap, lumapit sa Panginoon ang harap, nung makarating na sila sa pangarap nila, wala na silang Panginoon. Hindi mo na silang makita sa gawain. Nakalimutan na nila ang tahanan ng Panginoon para sa kanila, yun na, tapos na. Mga kapatid, hindi mo po tapos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Dapat pag nangarap tayo, mga kapatid, at narating natin, nagpapatuloy tayo kay Lord. Para lang yung magulang. Sinuportahan ka ng magulang mo, pinag-aral ka, tinulungan ka. Pag may sakit ka, pinagagamot ka. Tapos nung ikaw ay makarating na, naging professional ka na, nakalimutan mo na ang magulang mo. Hindi mo na siya naalala. Bakit? Kaya mo na eh. Maganda na ang buhay mo eh. Narating mo na eh. Pero mga kapatid, this is not right. This is being ungrateful. Anong ibig kong sabihin ungrateful? Walang utang na loob. Dapat kay Lord hindi ganon. Amen po ba? Dapat habang narating natin ating mga pangarap, lalo tayong naglulumapit kay Lord. Lalo tayong nandun para magpasalamat. Panginoon, salamat po. Wala na akong mahihiling pa, pero nandito ako para magpasalamat sa iyo, Panginoon. Amen po ba? Dapat ganoon ang puso natin, mga kapatid. Alam niyo po ba, kahit na marating natin ang marami nating pangarap, pag nalayo tayo kay Lord, hindi rin tayo masaya. Hindi ka rin magiging masaya, kapatid. Nakikinig mo ba kayong lahat? Sapagat ang joy natin is being with the Lord. Ang tunay na kagalakan sa ating buhay ay nandun tayo sa Panginoon. Amen. Kasi kahit na yumaman ka, kahit na marating mo mga pangarap mo, pag malayo ka na kay Lord, hindi ka na masaya, kapatid. Yes. Ang masaya, kapatid, nangarap ka, tapos yung mga blessing mo, pinagamit mo kay Lord. Ipinaglingkod mo sa Panginoon. Iyan ang tunay na kagalakan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya nga, yung future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Mga kapatid, yung pangarap natin dapat maganda. At kaya nagiging maganda yan kasi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At habang nakakarating tayo sa ating mga pangarap, siyempre laging babantayan ng puso.
Kasi alam niyo, ang puso mandaraya, sabi ng banal na kasulatan. Na minsan parang lalo na po pagka tayo po ay maunlad na, parang feel natin self-sufficient na tayo, o overconfident na tayo minsan, na parang kayang-kaya na natin kahit na wala na, kahit na hindi na naglilingkod, kahit hindi na dumadalo, maganda naman ang buhay. Mga kapatid, walang magandang buhay apart from the Lord. Maaring maganda yan sa paningin ng mga tao kasi yumayaman ka. Pero sa harap ng Diyos, si Lord hindi nalulugod at hindi natutuwa. Kasi ang kasiyahan ni Lord, makita ka niya na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Kanya. Na sa kabila ng iyong mga tinatamasa, magagandang mga bagay, nandun ka pa rin sa Kanya. Hindi nakakalimot, nagpapasalamat sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, dapat meron tayong magandang pangarap at ang magandang kinabukasan ay nakalaan sa mga taong mayroong magagandang mga pangarap. At maniwala tayo sa magandang pangarap na ito, sasamahan tayo ng Panginoon, pagtatagumpay tayo ng Panginoon. Number 1 mga kapatid, God has great dreams for our lives. Some are fulfilled, but some are yet to be fulfilled. Si Lord nagbibigay sa atin ng mga pangarap. No, naglalagay siya sa ating mga puso ng mga magandang mga bagay na gusto niyang marating natin sa buhay ni ito. Maaaring yung iba, nangyari na, pero yung iba, mangyayari pa lang. Kung nangyari ng lahat, natupad ng lahat, mangarap ka ng panibago. Hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa siyang gustong gawin sa buhay mo. At meron pa siyang gustong iparating sa buhay mo. Mangarap ka. Manalangin ka kay Lord. Amen po ba? Na hindi ka lang mangarap on your own. You dream with God. Mangarap ka kasama si Lord. Amen po ba? Mangarap ka na ang buhay mo ay magbigay luwalhati sa Panginoon. Na ang buhay mo ay maging kagamit-gamit for the glory of God. Dapat ganun ang ating mga pangarap, mga kapatid. Hindi lang tayo mangarap para sa ating sarili. Mangarap tayo kasama si Lord para sa Panginoon. Sapagkat sa ganun, hindi na sayang ang mga biyaya at pagpapala ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, God gives dreams. Let your dreams be His dreams for you. Ang Panginoon nagbibigay ng mga pangarap, mga pangitain, mga panaginip, mga magagandang vision at sa buhay na ito. At hayaan naman natin na yun ay bagay na nagbibigay luwalhati, nagbibigay parangal sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Na kapag kayo nangarap, Panginoon, nawa maluwalhati ka rito, Panginoon. At habang ako'y lumalakad sa pangarap na ito, nandito ako, Panginoon, para magpuri sa iyo, para magpasalamat, para magpagamit sa iyo. Ano man ang sabihin mo, Panginoon, gagawin ko. Samahan mo ako rito, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nung si Jacob ay yung tatay ni Joseph, nung siya ay umalis sa kandili, sa kalinga ng kanyang ama kasi nagkagalit silang magkapatid, kambal kasi sila. No? Si Jacob at saka si Esau, kambal po yan. No? At mas matanda si Esau, pangalawa itong si Jacob na lumabas, pero nagkagalit silang dalawa. Kaya ang sabi ni Esau, pag namatay ang tatay natin, papatayin kita Jacob kasi dinaya mo ko, niloko mo ko. Yung pamanang dapat ay sa akin, sabi ni Esau, kinuha mo. Niloko mo si tatay at niloko mo ko kaya napunta sa iyo. Pero pag namatay si tatay, papatayin kita. Yung banta ng kapatid. Kaya nung malaman niyo nung nanay na si Rebecca, sabi ni Rebecca, anak, umalis ka rito. Pumunta ka doon sa kapatid ko, si Laban. Yung kanyang uncle Laban, na kapatid ng kanyang nanay. Doon ka na muna. Kasi baka itong kapatid mo, patayin ka nga. Kaya umalis si Jacob. At nang siya'y umalis mga kapatid, pag binasa niyo ang istorya ni Jacob, na-meet niya si Lord sa lugar na kung tawagin ay Bethel. Doon niya na-meet ang Panginoon. At nakipag-ugnayan siya kay Lord. Sabi niya, Lord, patnubayan mo ako rito sa lakad ko. Pag pinagpala mo ako rito, Panginoon, lahat ng ikasampung bahagi ng mapapa sa akin, ibibigay ko po sa iyo, Panginoon. Nagkaroon siya ng covenant with God sa kanyang buhay. At kung titingnan niyo po ang buhay ni Jacob, pinagpala siya ng Diyos. Pinaburan siya ng Panginoon, pinagpala siya ng Diyos. Despite the fact na siya po ay nandaya sa kanyang kapatid, niloko niya ang kanyang kapatid. Pero mga kapatid, nakipag-covenant siya sa Panginoon. At ang Panginoon ay gumawa sa kanyang buhay. Mga kapatid, there are times na you need to make a covenant with God. Gumawa ka ng covenant sa Panginoon, lalo na sa taong ito. Panginoon, meron akong pangarap.
Pero Panginoon, gusto ko makipagtipan sa iyo, Panginoon. Sa sandali, Panginoon, marating ko yun. Paglilingkuran kitang patuloy. Tutulungan ko ang gawain ng Diyos. Tutulungan ko ang misyon ng aming iglesia. Tutulungan ko ang proyekto ng aming iglesia. Amen po ba? Pangarap ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kapag ka ganun ang pangarap mo, you are dreaming with God. Nangangarap ka kasama si Lord. Mga kapatid, hindi masamang pangarap para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya. Pero kung kalilimutan, wag mong iniwalay si Lord. Kasi ang katuparan ng pangarap mo na kay Lord din naman. Amen po ba? Siyang gagabay sa iyo, siyang tutulong sa iyo, siyang magbabantay sa iyo hanggang marating mo yun. Pero pag narating mo yun, dapat yung pangarap mo para sa Kanya, yung pangako mo para sa Kanya, wag na wag mong kalilimutan. Amen po ba? Sapagkat, nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat hindi naman natatapos doon, mga kapatid. May mga susunod pa yan. Hindi naman ibig sabihin din nila ni Lord sa isang level, meron pang kasunod dyan. Meron pang mga gagawin si Lord sa buhay mo. Kaya kailangan natin ang Panginoon, hindi lang sa isang panahon ng buhay natin, kundi sa bawat araw ng buhay natin, kailangan natin ang Panginoon at kailangan natin ang biyaya at lakas ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng pangarap. Kaya believe in your God-given dreams. Maniwala ka. Na yung pangarap, katulad ni Joseph, ang pangarap na ito, ang panaginip na ito, ay pangarap niya ay binigay sa kanya ng Panginoon through a dream. At 2 beses siyang nanaginip. At ito yung inilagay ng Panginoon sa kanyang buhay. Na may isang araw, aangat ka, Joseph. At yung mga kapatid mo, yuyukod sa'yo, magpapakumbaba sa'yo. Kaya si Joseph, dala-dala niya yon. Kaya lang talagang, hindi naman sa isang iglat nangyari, hindi sa kinabukasan, hindi sa isang taon lang. Lumipas ang ilang mga taon, bago naganap. Pero mga kapatid, nangyari po. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mangarap po tayo. At kung natapos na yung pangarap mo nung last year, mangarap ka ulit. Kung hindi pa, ituloy mo lang yung pangarap mo. At baka may mga karandagang pang pangarap ang Panginoon na inilalagay sa puso mo. Mangarap na. Mangarap kang umunlad, mangarap kang maging pagpapala, mangarap kang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Maraming iba't ibang pangarap. Mangarap kang makatapos ng pag-aaral. Amen po ba? Huwag mong bibitawan ang iyong pangarap. Lalo na ang pangarap mo, sinasamahan ka dyan ng Panginoon at para sa kaliwalatian ng Panginoon. Amen po ba? Mangarap tayo mga kapatid. Mangarap tayo na yung mga paglilingkod natin na hindi na katulad ng dati. Mas higit kaysa dati. Yung mga binibigay natin kay Lord, at pangarap ko, nung nakaraang taon, Panginoon, ganitong naibigay ko, gusto ko mas malaki, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Na kung last year, ang binibigay mo kada gawain, 100 piso, gusto ko sa taon ito, 200 piso. Amen po ba? Kung nabibigay mo nung nakaraang taon ay 1,000, Panginoon, gusto ko sa taon ito, 2,000 na kada maghuhulog ako. Amen po ba? Mangarap ka. Iba-iba po ang pangarap natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero ang mahalaga, meron tayong pangarap. Meron tayong nais na maaabot para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang pangarap mo simple lang. Panginoon, gusto ko sa taong ito, hindi ako liliban sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga simple lang mga kapatid. At simula sa simple, paangat ng paangat yan mga kapatid. Sapagkat sasamahan ka ng Panginoon sa katuparan ng iyong mga pangarap. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Jeremiah 29, I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Mga kapatid, tingnan po nito. Sabi rito ng Panginoon, ako nakakaalam ng mga plano sa buhay nyo para kayo mag-prosper at hindi para kayo masakin. Plans to bring about the future you hope for. Mga plano para kayo makarating sa kinabagandang kinabukasan ng inyong mga buhay. Plano yan ng Panginoon para sa iyo. May magandang plano si Lord para sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, may magandang plano sa iyo si Lord. Amen po ba? Sabi niya rito, mga kapatid, then you will call to me, you will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me and you will find me because you will seek me with all your heart. Sa magandang plano pala ng Panginoon, hindi natin kalilimutan laging dumalangin sa Kanya, umasa sa Kanya, at dumepende sa Kanya. Amen po ba? Hindi lang tayo mananalangin, aasa, depende kay Lord sa mga panahong nangangarap tayo. Pagdating na natin sa pangarap natin, dapat patuloy kang nananalangin kay Lord. Amen po ba?
Hindi ibig sabihin nakarating ka na, hindi na ako mananalangin, narating ko na. Naging milyonaryo na ako, meron na akong magandang pamilya, magandang bahay, mayaman na ako, hindi ko na kinakailangan manaman na malangin yan. Mga kapatid, you are wrong kapag kaganyan ang iyong panuntunan sa buhay. Dapat patuloy at patuloy at patuloy. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Ang lahat ng mga bagay sa lupa, nauubos, nawawala, nabubulok, kinakalawang. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng mga pagpapala natin dito sa lupa, nawawala, nauubos yan, mga kapatid. At hindi mo hawak, baka isang araw, biglang malusaw lahat. Kaya nga mga kapatid, ang atin pong tangan ay doon sa tao at sa Panginoon na nagbigay sa atin ng katuparan ng ating mga pangarap. Amen po ba? Yung nakikinig, magsabi ng amen. Huwag kang malunod sa pagpapala. Magpakalunod ka sa nagpapala. Amen po ba? Huwag kang magmahayaan yung pagpapalay maglayo sa iyo sa nagpala. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Halimbawa, merong taong nagbigay sa iyo ng 10 milyon. Ibig bang sabihin, nung nakuha mo yung 10 milyon, wala na, break na tayo. Diyan ka na, dito na ako, may 10 milyon na ako Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Hindi ganoon. Pag ikaw ay bilas niya, magpatuloy ka sa kanya. Yung iyong relasyon sa kanya, dapat patuloy. Amen po ba? Ganun tayo kay Lord, mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi porke naabot mo na, ayaw mo na sa Kanya. Break na tayo, no. Dapat patuloy. Sapagkat yun ang tamang mga panuntunan sa buhay. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya nga, as you are going, nagjo-journey ka para sa iyong mga pangarap, pero pag nakarating ka na ron, patuloy ka sa Kanya. Do not break the relationship. Dapat pang mag-develop, maganda, umanda ang relationship sa Panginoon habang lumalaon. Amen po ba? Habang naabot na natin yung pangarap natin, patuloy pa rin sa Kanya. Sapagkat may another dream na tutuparin pa si Lord sa buhay natin. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi minsan nadidistract tayo ng maraming mga bagay at nakalimutan na natin ang nagpala sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, katulad ng sinasabi rito, si Lord ang may planong maganda sa atin. Pero sa planong ito mga kapatid, huwag natin kalilimutang tumawag sa Kanya sapagkat siya ang tutugon sa atin. Huwag natin kalilimutang hanapin siya ng buong puso sa buhay na ito. Na kahit na tayo blessed na, Panginoon, anong gagawin ko rin ko? Tulungan mo ko. Napakaraming pagpapala sa buhay ko. Anong gagawin ko? Are you listening? Kaya nga doon sa aklat ng Lucas, yung isang lalaking nag-ani ng marami, sabi niya, magpapatayo ko ng maraming kamalig, napakaraming ani. Sabi niya, gagawin ko, sabi niya, dito sa akin maraming ani. Sabi niya, mamumuhay ako ng mayaman, na masaya kasi napakarami ko napakarami ko ng yaman. Pero sabi sa kanya ng Panginoon ng Angal, hindi yung balang. Sa dami ng ani mo na yan, narating mo na nga ang pangarap mo, yumaman ka na, pero sabi niya, pero hindi mo ba alam, sa gabing ito, kukunin ang kaluluwa mo. Kaya sabi, ganyan ang nangyayari sa mga taong mayaman sa paningin ng mga tao, pero mahirap sa paningin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, habang tayo po yung nakakarating sa ating mga pangarap, pagpakayaman tayo sa Panginoon. Amen po ba? Huwag natin tatalikuran si Lord, pagpatuloy natin ang mga ganda mga bagay na atin pong pinaglilingkod sa Panginoon, mga ginagawa sa Panginoon. Kung ikaw ay mga apoy noon, dapat hindi nawawalang paglilingkod. You need to continue to serve the Lord. You need to continue to attain, to give thanks to God. Dahil siyang naging dahilan kung bakit ka nakarating dyan. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, ito yung binasa ko kanina si Joseph, yung siya na naginip, at yung mga kapatid niya ay yung pinipis ng kanyang mga kapatid ay yumukod sa kanya. At yan din yun, yung panaginip niyang pangalawa, yung in which I saw the sun and the moon and the 11 stars bowing down to me. Yan yung binasa ko kanina. Yumukod yung araw at buwan at 11 bituin, yan yung second dream niya, pero pareho lang yan. Isa lang pangarap yan, pero inulit ng Panginoon sa kanya for the second time, kasi sinasabi ng Panginoon, talagang mangyayari yan, Joseph. Kaya 2 beses siyang nanaginip, yung kahulugan ng panaginip na yun halos pareho lang. Kaya lang magkaiba lang ng pagkakapresent ang Panginoon, pero ibig lang niyan sabihin ng Panginoon dyan, kino-confirm ni Lord na mangyayari yung panaginip na yun. Kasi 2 beses sa kanya ipinapanaginip ng ating Panginoon.
Kaya nga mga kapatid, sa atin pong mga pangarap, as we believe in the beauty of our dreams, believe in God and believe also in me, sabi ng Panginoon. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ang magdadala sa atin sa katuparan nating mga pangarap. Bibigyan niya tayo ng koneksyon, bibigyan niya tayo ng mga pabor, bibigyan niya tayo ng karunungan, bibigyan niya tayo ng lakas para maabot natin ang ating mga pangarap. Amen po ba? Na kahit na minsan parang yung pangarap ko parang lalong umihirap, parang lalong yatang nahirapan ako, parang hindi na mangyayari. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, pag lalong umihirap, ibig sabihin malapit na. Amen po ba? Kasi sa tingin mo, hindi mo na kaya, mga kapatid, dyan, expert si Lord. Yung hindi mo kaya, kaya ni Lord. Amen po ba? Yung akala mong sarado na, parang hindi na pwede. Ako ka mabahala. Si Lord yung kahit nakasara, kayang buksan ni Lord para sa iyo. Amen po ba? Kaya di ko gawing maganda si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sa taong ito, continue dreaming. Mangarap ka. Amen po ba? Mangarap ka ng magandang negosyo. Amen po ba? Amen po ba? Kung minsan nangarap ka, tapos nalugi, sige mangarap ka, nalugi na naman, sige mangarap ka. Amen po ba? At mangarap ka ng mangarap at mahirap kung isang sa araw, mararating. Amen. Lalo na't kasama mo si Lord at nakadepende ka kay Lord, tiyak ang mangyayari. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung isang ang nabasa ko, yung isang napanood ko sa YouTube, nakita ko sa Facebook, pinanood ko. Isa siyang black woman. Nasa military siya. At maitim siya. At nasa military siya. May isang babae nagsabi sa kanya, magiging magiging Miss America ka. Sabi niya, paano ko magiging Miss America? Ang itim-itim ko nga. No? Pero sabi sa kanya ng babae, magiging Miss America ka. No? Kaya ang ginawa niya, sumali siya sa beauty pageant ng Miss America. Ayun, pagsali niya, natalo siya. Tapos nag-training siya ulit. Pangalawa, sumali siya. Talo ulit. Amen po ba? Pero hindi siya tumigil. Sa ikapitong pagkakataon, yung kanyang pagsali hanggang 6 na beses, puro talo. Pero hindi siya tumigil. Sa ikapitong pagkakataon, nanalo siya. Amen po ba? Bakit? Hindi siya tumigil. Amen po ba? Naniwala siya sa kanyang pangarap. Amen po ba? Na may taong nagsabi sa kanya na magiging Miss America ka. Amen po ba? Pero kung titingnan niya yung sarili niya, maitim ako. Daming magagandang mga white women. Yung mga mapuputi dito sa Amerika. Pero nanalo siya, naging Miss America siya. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, lalo na pag ang pangarap natin, something that glorifies the Lord. Mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Kung yung mga taong yun hindi tumigil sa kakapangarap at narating nila, lalo na ikaw, anak ka pa naman ng Diyos. Amen po ba? Pwede bang palampakan natin malakas ang ating Panginoon? Kaya nga mga kapatid, sabi na Ephesians chapter 1 verse 4, even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. Ginawa tayong anak ng Diyos. Pinlano niya yan. Dinesisyonan niya na tayo maging mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, sasamahan tayo ni Lord sa katuparan ng ating mga pangarap. Amen po ba? Kasi anak tayo ng Diyos. Yung mga magulang, gusto nila yung mga anak nila maarating yung pangarap, makatapos ng pag-aaral, umunlad ng buhay, at maging matagumpay sa buhay nito. Bakit? Kasi yung magulang, gustong-gusto nilang nakita mangyari yan sa kanilang mga anak. Mga kapatid, ganun din si Lord sa atin. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya even before the foundations of the world, tayo pong lahat ay inimugnay kay Jesus. Ayan ha. He has chosen us to be His through our union with Christ. Iniugnay na tayo kay Kristo. Bakit? Sa magitan ni Kristo, magkakaroon ng kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Because you are in Christ, kapatid, you are empowered para ikaw ay makarating sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sasamahan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ni Lord. Amen po ba? Si Lord namatay sa krus para i-empower ka, para bigyan ka ng dunong, bigyan ka ng pabor, para sa ganun marating mo ang iyong pangarap.
at mararating mo sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat yan ang desisyon ng Diyos. Amen po ba? Kaya palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Ito mga kapatid. Pangalawa, number 2, God will lead us, empower us, and mold us toward the attainment of our dreams. Huhugugin niya tayo, gagabayan niya tayo, i-empower na tayo para sa pangarap natin iyon. Kaya si Lord, minsan may mga waiting time. Pero sa waiting time na yon, huwag kang mabahala. Meron lang inuubog ang Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Just habang nandun ka sa ganung pagkakataon, just be patient. Continue with your dream. Continue serving the Lord. Continue your prayer life. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, Joseph passed through trials, testing, sufferings, and sacrifices of life. Nakapasa si Joseph sa mga testings and trials of life. At pinadaan siya doon ni Lord, dinabayan siya, in-empower siya, hinubog siya ng Panginoon, at para sa katuparan ng kanyang pangarap. Kaya pag binasa niyo ang buhay ni Joseph, nung malapit na siya nung matupad na yung kanyang pangarap, naging very humble ng tao na. Bakit? Hinubog na siya ng Panginoon. Kaya tayo minsan dumarating tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. Ang isang major purpose ng Lord sa mga trials na dinadaanan natin sa buhay na ito, to humble us down. Para turuan tayong magpakumbaba. Alam niyo po kasi tayo mga tao, may sarili-sarili tayong mga yabang sa buhay na ito. Minsan di natin mamalayan. Lalo na pag umuunlad na tayo, humuhusay na tayo, gumagaling na tayo, umaangat na ang buhay natin, minsan di natin mamalayan. Medyo yumayabang na tayo. Kaya na kinakailangan padaanin ulit tayo ni Lord sa ilang mga tests and trials of life para hubugin yung puso natin. Kaya na with every trial or problem you are facing, continue to search your heart. Huwag mong isisi sa iba, kaya man ako nagkaganito dahil sa kanya, siya kasi dahilan, siya kasi dahilan. Mga kapatid, pag ganun ang iyong pananaw sa mga dumadaan na tests and trials of your life, you are missing the point. Kasi hindi naman yun ang point. Kung bakit pinadaan ka ni Lord, gusto ni Lord, i-search mo yung puso mo. Kasi minsan medyo may nalilihis. I-search mo, ikaw ang may diferensya at ikaw ang may dapat ayusin. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung pag-aayos natin ng ating sarili, huwag natin idepende sa kapwa natin. Na pag siya nagbago, magbabago ko. Paano kung hindi magbago yung tao na yun, hindi ka magbabago? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga sa mga problema, do not blame others. Ang lagi mong ayusin yung sarili. Kasi pinadaan ka dyan ni Lord, meron siyang gustong gawin sa'yo. At pag nalampasan mo yon, na-mold ka, natuto kang magpakumbaba, magpatawad, na kahit gano'ng kasakit, tinatawad mo, kinalimutan mo, nag-move forward ka, nakikinig po ba kayo lahat? Pero hindi ka makakapag-move forward kung lagi mong sinisisi yung kapwa mo. Lagi mong pinipinpon, siya kasi yung dahilan, siya kasi yung dahilan, siya. Pagka gano'n, you are not moving forward, you are moving backward. At hindi ka makakarating, kapatid, hindi ka makakarating. Walang taong nakarating sa destinasyon na paatras ng paatras. You need to move forward. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, Philippians chapter 4, forgetting those things that are behind and reaching forth unto those things that are before. Kalimutan na natin, sasantabi na natin mga nakaraan at magpatuloy tayo doon sa hinaharap. Kalimutan na natin yun. Nakikinig po ba kayo lahat? Kung mahirap kalimutan, nandyan si Lord. Amen po ba? Panginoon, tulungan mo ako, biyayaan mo ako, magpatawad, makalimutan. Are you listening? At saka, of course, mag-heal ang ating mga emotions. Mag-heal ang mga minds, memories, wills, and emotions. Nakikinig po ba kayo lahat? Alam niyo po kasi pag nag-heal na yung mga memories natin, kahit na maalala natin yung masamang ginawa sa atin, hindi na tayo masasaktan. Pag nag-heal. Pag nag-heal yung memories, saka itong emotions, pag naranasan yung kahit gano'ng katindi yung ginawa sa'yo, pag naalala mo yun, wala na sa'yo.
hindi na masakit. Ibig sabihin, gumaling na. At ibig sabihin, napagtagumpayan na. Pero kung naaalala mo pa, sumasakit pa yung damdamin mo, hindi pa totally healed. Oo, maaaring, paano Bishop, pinatawad ko na. Okay yun, tama naman yun, pinatawad mo na. Kaya lang, may healing process kasi. Amen ba? Amen. Nakikinig mo ba kayong lahat? Amen. Para yung sugat. Di ba yung sugat, pag nasugatan ka, ginabot ko na. Oo, ginabot mo na. Pero kinakailangan niya ng araw para lubusan gumaling hanggang sa loob. Amen. Ginabot mo na. Totoo yun. Tama naman yun. Pinatawad mo na eh. Pero yung healing niya, ilipas pa yung mga araw. Depende sa sugat at lalim ng sugat. Kaya nga, just continue to release forgiveness, love. Lord, tulungan mo ko, biyayaan mo ko, nakikinig mo ba kayong lahat? At mapapansin mo pag hindi mo namamalaya, may isang araw kahit maalala mo yung mga ginawa na hindi maganda sa'yo, ay wala na. Hindi ka na nasasaktan. Pagka ganon, totally healed ka talaga. Amen po ba? Kaya palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, yung mga may sakit, hindi makagawa. Di ba pag may sakit ka, pag may trabaho ka, nagsisiklib ka, may sakit ka eh. Pag yung mga sakit ng kalooban na yan, hindi ka makaka-move forward. Kinakailangan magpagaling ka muna. At sa presensya ng Diyos, pag-agalingin ka ng Panginoon. Amen po ba? Makakalampas ka. Katulad si Joseph, matipindihan mga nangyari sa kanya. Pero napasahan niya. Pero grabe po. Kung titingnan natin, nandito tayo sa posisyon nitong si Joseph, si Jose. Hindi. Yung mga kapatid niya, pinagkaisahan siya. Gusto siyang patayin. Tapos binenta siya. Grabe. Sana kung ibang tao yung gumawa sa kanya noon, mas okay pa sana. Problema, kapatid niya. Gano'ng katindi yun? Alam niyo, madalas mas nakakasakit sa atin, yung very close sa atin. Nakikinig ba tayo lahat? Yung ibang mga malalayo sa atin, okay lang yun eh. Total, malayo naman. Hindi ko naman kaano-ano. Problema yung mga malapit sa puso mo, biglang yun ang nakadangin dahil nang nasaktan ka. Medyo mahirap, ang bigat. Pero mga kapatid, laging sapat ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Laging may biyaya si Lord sa iyo. Kayang-kaya mo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Who strengthens me, ang sabi ng Bible. Kaya mga kapatid, nandito ang Panginoon para palakasin ka. Para turuan ka, tulungan ka, ibangon ka, bigyan ka ng pag-ibig, bigyan ka ng forgiveness. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pwede mong palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, God knows the dreams and desires in your heart. In fact, He gave them to you. He will order your steps and take you where you need to be. Ayan. Alam ni Lord yung mga pangarap mo, yung desire ng puso mo. At sabi ng Bible, ang sabi rito, He gave them to you. Inilagay ni Lord yan sa'yo. Nilagay ng Panginoon sa puso mo yan. At He will order your steps and take you where you need to be. Babantayan niya ang mga hakbang mo at dadaling ka niya doon sa lugar na yan. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, papatnubayan tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya lamang along the way, parang tayong naglalakbay. Pag naglalakbay ka, hindi lahat ng daan is smooth. Minsan may lubak-lubak. Katulad yung lugar, yung daan natin sa Kigim, lubak-lubak yan. Amen ba? Pero pagka na, ako, palubak lang ito, lubak-lubak, ayoko na nga, babalik na nga ako. Hindi ka makakarating doon. Daanan mo, hayaan mo, lampasan mo yung mga lubak-lubak na yun. Pag nalampasan mo yun, makakarating ka. Amen po ba? Kaya ang buhay, hindi lahat puro smooth road. May mga rough roads of life. Pero you need to move forward. Despite the fact, may mga problema, may mga discouraging moments, may mga frustrations ng buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan may mga pangyayaring very offending, nakakasakit ng kalooban, nakaka-offend, nakaka-tison. But you need to move forward. You need to apply the Word of God. Pag nasaktan ka, forgive people. Lord, pinapatawad ko po sila. Amen po ba? Amen po ba? Pag may mga discouraging moments, be strengthened and be encouraged in the presence of the Lord. Kaya nga mga kapatid sa buhay nito, ginawa walang problema. Laging may problema mga kapatid.
Kaya nga kailangan natin si Lord, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, kahit yung mga mayayaman, may mga problema? Amen po ba? Amen. Yung mga mayayaman, mas malalaki yung problema nila kaysa sa atin. Habang ikaw ay umaangat, mas malaki yung problema mo. Pag tingnan yung mga bata, ang liliit lang ng problema ng bata. Di ba? Isang bigyan mo lang ng 20 pesos, tuwan-tuwa na yun. Bigyan mo 100 na, lumundag na yun. Eh kasi sa kanila isang malaking kayamanan ng 100 piso. Pero pag ikaw ay nagkaedad na, eh minsan binigyan ka 10,000, parang kulang pa rin. Nakikinig ko ba kailangan? Kasi yung mga needs natin nag-iiba-iba. Amen po ba? Nakikinig ko ba kailangan? Pero isang maganda mga kapatid, mangarap tayo sa pangarap na ito. Si Lord ang naglagay sa puso natin at dadalhin niya tayo, papatnubayan niya tayo towards sa katuparan ng lahat ng ito. Amen po ba? Huwag kang lalayo kay Lord, huwag kang hinuwalay kay Lord. Kailangan mo si Lord, kapatid. Tulad ng binabanggit ko, kahit na marating mong pangarap mo sa ibabaw ng lupa, pag malayo ka kay Lord, walang kwentang lahat ng ito. Tulad ng lagi mong binabanggit, Mark chapter 8, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Anong mapapala mo? Makarating ka man sa pangarap mo, yumaman ka man, pero pagkatapos ng lahat ng ito, sa impyerno ka pala. Ano ang napala mo? Wala. Ang pinakamahalaga pa rin, mga kapatid, pagkatapos ng buhay dito, yung buhay natin sa piling ng Diyos. Yung pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. At salamat sapagkat gusto ng Panginoon habang nabubuhay tayo sa lupa, bigyan din naman tayo ng isang maalbang buhay. Bigyan tayo ng isang abundant life para maging patotoo tayo sa marami, para makapagwagi tayo ng mga kaluluwa. Amen po ba? Para maakay natin ang mga tao sa Panginoon. Kaya niya tayo binibless para sa ganun maging magandang patotoo tayo. Na nung sumampalataya tayo kay Lord, hindi na katulad ng dati ang buhay natin lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi ko nga sa inyo, no, nakakilala sa Panginoon, baon na kasulutan. Isa akong ordinaryong tao na marami ring bisyo. Nang bababae rin, nagsusugal din. Umiinom din. Kasi ang kaisipan ko noon, mga kasama ko, eh pag hindi mo ginagawa ko, hindi ka macho. Hindi ka tunay na lalaki. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero salamat nakakilala sa Panginoon. Na bago, na hindi pala ganun ang landas ng buhay. Amen po ba? Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya niya na dahil sa Kanya nagbago. Napakarami kong taong nag-New Year's resolution na ako'y magbabago na, tatalikod na sa mga bisyo, tatalikod na sa mga ganung bagay. Pero hindi ko magawa hanggang simula lang. Paglipas na isang buwan, balik uli sa dati. Pero nung nakakilala sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos at ang lakas ng Diyos ang nagbibigay ng ganap na pagbabago sa buhay natin lahat. Amen po ba? At ako'y nakakilala sa Panginoon noong 1988. At ngayon po ay 2000 na. Ilang taon na ako? 41 years na ba ako? Ilang taon na ba ako? 33 plus. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Amen po ba? At ang ganap na pagbabago na sa kamay ng Panginoon. Hindi po natin kaya sa ating mga sarili. Pero sa Panginoon, kayang-kaya sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, sabi dito, yung binasa ko sa kanina, yung mga kapatid ni Joseph, sabi sa kanya, "Come on now, let's kill him and throw his body into one of the dry wells. We can say that a wild animal killed him, then we will see what becomes of his dream." Kaya yung mga kapatid ni Joseph, imbis na supportahan siya sa kanyang pangarap, nagalit pa sa kanya, patayin natin to, tingnan natin kung ano mangyayari sa pangarap niya. Sabi naman ni Ruben, yung panganay, huwag natin patayin, kapatid natin yan, duhulog na lang natin sa balon. No? At yun ang ni Ruben. Pero silang mga magkakapatid, yung 10, sabi din, patayin natin. Tapos, puri natin yung damit, lagyan natin ng dugo ng hayop, sabi natin kay tatay, inan siya ng hayop, pinatay siya ng hayop, sinila siya ng hayop. No? At yun ang kanilang plano, sapagkat ayaw nilang makiisa dito sa panaginip at sa pangarap nitong si Joseph. Kaya nga mga kapatid, ito ang mabigat ni Joseph, yung mga kapatid niya ang nagplano na siya ay patayin at ayaw maniwala sa kanyang panaginip. Kaya nga mga kapatid, towards the attainment and fulfillment of your dreams, you need to overcome rejections, criticisms, standards,
bitterness, discouragements, frustrations, disappointments, hurts, unforgiveness, offenses, lacks, wilderness, pressures, persecutions, evil days, doubts, failures, blames, being alone, negative thoughts, etc. Marami. Iba-iba ang mga darating na sitwasyon sa buhay natin that we need to overcome. Hindi ko alam kung alin dyan, pero tiyak dadaanan mo. May mga time rejected ka, katulad ni Joseph. Nireject siya ng kanyang mga kapatid. Hindi mangyayari yan, hindi magkakatotoo yan. Pinagkaisaan siya, no? At iba't ibang mga pangyayari. Minsan towards our dreams, maraming mga hurts na nararanasan tayo sa buhay na ito. Yung iba nangarap magnegosyo. Tingnan niyo yung mga matatagumpay na negosyante, may mga times na bankrupt din sila. No? Pag tinignan mo yung mga talambuhay ng mga maunlad na negosyante, may mga times na nalugi rin sila. Pero hindi sila bumangon uli sila, nagsimula sila ulit. Nakikinig po ba kayong lahat? Wala yata akong nabasa na naging matagumpay na walang naging problema o walang naging kabiguan. Wala. Basahin niyo po mga istorya. Kung gusto niyo, bumili kayo ng libro ng mga naging matatagumpay na negosyante, tingnan niyo sila. Meron silang mga halos na bankrupt sila, halos bumagsak sila, pero nagsimula sila ulit, bumangon sila. Nakikinig po ba kayong lahat? Halos sa lahat ng mga matatagumpay, mga kapatid, they have learned to stand up in times of their failures. Lahat po, mga kapatid, ganun din po tayo, mga kapatid. Kinakailangan natutunan mong bumangon, buhat sa iyong pagkakadapa. Sapagat sa buhay nito, wala tong tao na puro tagumpay hanggang sa kadulog-dulog, puro tagumpay. Wala po. Minsan tagumpay, biglang bagsak, pero sige ulit, aangat ulit. Ganun ang buhay talaga. Nakikinig mo ba kayong lahat? Pero doon sa pagbagsak mo, yun ang pinakamatinding sitwasyon that you need to rise up from that failure. Doon sa pagbagsak mo, kinakailangan makabangon. At habang nakakabangon ka ron, yun, umaangat ka ng umaangat. Nakikinig mo ba kayong lahat? Bakit wala yung puro tagumpay? Kasi kapag gano'n ang kalagayan ng buhay mo, yayabang ka talaga. Sabi mo, ay, kayo naman ang hihina nyo, ako nga puro tagumpay. Kaya nga may mga times na minsan nadadapa tayo para makita natin, Lord, hindi ko kaya. Tulungan mo ko rin. Are you listening? Kahit na lang kay Lord tayo. Pero isang magandang bagay, kung tayo man ay nag-fail, kasama natin si Lord. At ang isang mahalaga, kapag tayo po ay nag-fail, tayo po ay hindi nagtagumpay. Ang isang pinakamahalaga doon, you need to learn something from that. Dapat may matutunan ka. Amen po ba? Kasi ang failure ay nagiging ganap na failure pag wala kang natutunan. Sa mga problema ng buhay, you need to learn something. God is teaching you something out of that problem sa buhay niya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya huwag kang tumingin sa iba pag may problema ka. Huwag mong sisihin ang iba. Ikaw at ang Panginoon. Panginoon, ano po ang gagawin ko? Tulungan mo ako, Panginoon. Nagpapakumbaba ko, Lord, di ko kaya. Samahan ko. Nahikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid kaming mga pastor, meron din kami mga setbacks. Meron din kami mga failures in life. Na kahit sabihin mo kami lingkod ng Diyos at na tinalagyan na namin ang buhay namin sa Panginoon, kumapit kami kay Lord. Pero may mga times pa rin we fail. Pero mga kapatid, nandiyan ang Panginoon. Ito ba? May mga times give up na. Dito nga sa iglesia nito, dumating ako sa time na ayoko na. Hindi ko na kaya magpastor. Sinuko ko na. Ayoko na, itiman ko na. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi pinahintulot ng Panginoon. Tinulungan niya ako makabangon. Tinulungan niya ako na buhat doon sa mga pagkakasadlak sa mga failures, bumangon at ipagpatuloy. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, sa pag-angat talaga natin towards the fulfillment of our dreams, meron talaga tayong mga dinadaan. Nung bago-bago akong pastor dito, walang naniniwala sa akin. Amen po ba? Kasi marami kong mga pinangunahan noon, mga professional. Ako, high school lang na natapos ko. Kaya minsan tingin nila sa akin, mas angat sila. Mas matagal na sila. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero salamat, through the years, in-empower din ng Panginoon. Kaya nakatapos din. Amen po ba? Nagkaroon din ng mga masteral degree, doctoral degree.
At saka PhD. Amen po ba? Amen. Pero nung umpisa, mga kapatid, minsan, may mga times you will be rejected. Hindi ka nila kikilalan. Pero sige lang, sa biyaya ng Diyos, patutunayan ng Panginoon, ikaw yan. Ilagay kita dyan. Amen po ba? Amen. Pero during those times, mahirap, mga kapatid. Dito sa iglesia nito, ang daming luha kung ilubos dito, mga kapatid. Hanggang dumating yung time, pang hindi ko na kaya. Ang daming mga nagano sa akin, bakit kanya ginagawa mo? Bakit? Hindi ko na kaya sabihin. Ubus na ako. Hindi ko na kaya. Kaya dumating sa time, ayoko na. Babalik na ako sa pinagmulan ko sa Manila. Doon na uli ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang sagutin. Hindi ko na kayang pagtanggol ang sarili ko. Hindi ko na kayang mga tuwiran. Sawa na, ubus na. Hindi ko na alam. Pero mga kapatid, nung ubus na ako, doon pa lang nagsisimula si Lord. Amen po ba? Minsan kung kailan wala na tayong magagawa, ubus na tayo, lahat ng ating kaparaanan, ubus na. Dumipende ka sa Kanya, nagsisimula pa lang si Lord. Amen po ba? Sige po, palampakan natin malakas ang Panginoon. Amen! Minsan po, pag naalala, napapangiti tayo, pero during those times, talagang grabe. 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 Amen po ba? Pero salamat sa mga tagumpay na bigay ng Panginoon. Biyaya talaga ng Diyos, mga kapatid. Na kahit noon pa lamang, ang buhay po natin laging sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat sa ating mga sarili hindi natin kaya. Pero salamat sa patnubay ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga you need, kung ano naman ang dinadaanan mo rito, you need to overcome them. Sa biyaya ng Panginoon, sa lakas ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, dumipende ka sa Kanya. Magpakumbaba ka lang sa Kanya. Panginoon, hindi ko kaya, samahan mo. Yun ang isang pinakamahalagang ingredient, mga kapatid. Just humble yourselves before the Lord. At hindi lang naman tayo magpapakumbaba sa Kanya sa panahon may problema tayo. Pag tayo inangat na ng Diyos, nandun na tayo sa taas, remain in the spirit of humility. Huwag tayong tataas ang ere. Huwag tayong yayabang. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kahit na saang larangan ng buhay, pag yumabang, bumabagsak na. At yung mga mayayabang, talagang hindi mananatili sa taas, babagsak. Huwag natin ipagmalaki ang anumang meron na tayo. Laging tayo magpakumbaba kay Lord. Lord, salamat. Lahat ng ito dahil sa iyo. Lahat ng ito dahil sa iyong gabay at patnubay at pag-iingat sa amin. Dumating ko sa mga problema, tinulungan mo ako, Panginoon. Ginabayan mo ako, pinandoksinan mo ako, binigyan mo ako ng proteksyon. Binigyan mo ako ng pabor, Panginoon. Minsan marami na akong mali, kasalanan, pero pinatawad mo ako at ibinangon mo akong muli. Mga kapatid, lahat yan galing at dahil kay Lord. Amen. Kaya huwag na huwag natin kalilimutan. Minsan kapag ka nakakalimutan ang tao doon, dumarating talaga. Yumayabang, tumataas ang pride, no? Tumitigas ang ulo. Kasi nakalimutan niya, biyaya ng Diyos sa kanya. Yan ang mga kapatid, sa ating paglalakbay, sa ating mga pangarap. Huwag natin kalilimutan ng Panginoon. Kasi sa ating paglalakbay, meron talagang mga dadaanan tayo, mga rough roads of life. Meron talaga tayong dadaanan ng mga ganyan. Sa ayaw mo, sa gusto mo, dadaan ka yan. Dadaanan mo yan. Iba't iba at iba't ibang panahon at iba't ibang larangan nang pwede nating daanan itong mga bagay na ito sa iba't ibang mga panahon ng ating mga buhay. Pero huwag natin kalilimutan umasa, dumipende sa Diyos, kumapit sa Kanya. Hindi lang tayo kakapit sa panahon tayo may mga dinadaan ng rough roads, kundi sa pagdating na natin doon sa destiny natin, sa katuparan ng ating mga pangarap, continue depending on God. Continue with Him. Continue embracing Him. Continue serving Him. Amen po ba? Amen po ba? Kasi sa wala at madali, anumang narating natin, pag wala si Lord, hindi pa rin tayo magiging fulfilled and contented sa buhay na ito. Ang tunay na kagalakan natin nasa Kanya. Ang kagalakan natin at ang contentment ng ating mga buhay, nagawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Kaya na tayo dinala roon kasi may pinagagawa siya sa atin. Mga kapatid, hindi ka pinagpala ni Lord para sa iyong sarili. Pinagpala ka kasi gusto niyang maging instrumento ka para palawakin ang kanyang kaharian, suportahan ang kanyang gawain at ang kanyang ministeryo. Magwagi ng mga kaluluwa, mag-akay ng mga kaluluwa. At pagdating ng katampatang panahon, mga kapatid, gagantimpalahan ka ni Lord sa langit. Kasi lahat ng mga pagpapalang binigay niya sa iyo,
yung mga pangarap na tinutulot niyang parating mo ay ginamit mo rin para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen po ba? Don't ever think na yan ay para sa iyo lang, hanggang sa iyo lang. No, mga kapatid. Merong purpose kung bakit. Kasama yan dito eh. Yan lang, nasa bandang huli, nasa number 5, nasa number 2 pa lang ako ngayon. Amen po ba? At tingnan ko po. Kaya mga kapatid, do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. Kung nagkamali ka, simulan mo lang ulit. I'm sorry, I'm wrong, nagkamali ako, patawarin mo ako. Ganun lang kasimple mga kapatid. Pero mahirap gawin yun. Sa mga taong mapapride, ayaw nilang tumanggap na mali sila. Pero mga kapatid, be humble. Amen po ba? Dapat marunong tayong tumanggap na tayo nagkamali rin. Ang mga pastor nagkakamali rin. Ang mga bishop nagkakamali rin. Amen po ba? At dapat marunong tumanggap ng mali. At sa ganon, mag-start ka ulit. Start all over again. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Are you listening? At kahit na tayo na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling, tayo na ang pinaka-boss, pero sa sa harapan ng Diyos, kahit boss ka, kung ikaw ay nagkamali, you need to learn to admit that you have made a mistake. Just humble yourself, I'm sorry, I'm wrong. At humingi ako ng tawad sa inyo. Amen?